Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, Leo, unawain mo ito ng malinaw, hindi ito nagkataon lamang. May mga sandaling dumarating ng tahimik, kahit ang layunin nila ay baguhin kung paano ka tinitingnan ng mundo. Maaaring nakaramdam ka kamakailan na parang hindi ka napapansin sa kabila ng iyong pagsisikap, lakas, at katapatan. Nagbigay ka ng walang palakpakan. Nanatili kang matatag kahit walang pagkilala. Ngunit hindi kailanman nakakalimot ang universo sa mga taong marunong magtiis ng tahimik. Ang mensaheng ito ay nagsasalita tungkol sa isang pagbabago, isang yugto kung saan ang liwanag ay kusang sumusunod sa iyo. Hindi dahil hinabol mo ang atensyon, kundi dahil nagpasya ang tadhana na panahon na para ikaw ay makita, kilalanin, at mailagay sa eksaktong lugar kung saan ka tunay na nararapat. Leo, ang pagbabasang ito ay hindi tungkol sa biglaang kasikatan o maingay na pagkilala. Ito ay tungkol sa tahimik na paglalakbay na nagdala sa iyo sa puntong ito. May panahong nasubok ang iyong kumpiyansa, hindi na unawaan ang iyong pamumuno, at ang init ng iyong puso ay itinuring na normal lamang. Dinala mo ang responsibilidad ng may dangal, kahit wala ang pasasalamat o pagkilala. Ang yugtong iyon ay hindi pagkakamali, ito ay paghahanda. Ang enerhiya ng Leo ay likas na nagniningning, ngunit ang tunay na liwanag ay hindi minamadali sa mundo. Ito ay hinuhubog. Natutong magpigil. Natutong umunawa ng tamang panahon. Ang mensaheng ito ay nagsasalita tungkol sa isang yugto kung saan banayad na inaayos ng universo ang focus nito patungo sa iyo. Hindi upang biglain ka, kundi upang ilagay ka sa lugar kung saan tunay na mahalaga ang iyong presensya. Ang Pasko ay may dalang simbolikong enerhiya ng liwanag at pagkakatugma. Ipinapaalala nito na ang liwanag ay kusang bumabalik kahit matapos ang mahabang taglamig ng damdamin. Para sa Leo, ito ay sandali ng pagkilala na kalmado, pinaghirapan, at nakaayon, isang yugto kung saan ang makita ay hindi na mabigat, kundi sa wakas ay tama na ang pakiramdam. Nakaraang yugto, DNA katahimikan bago DNA spotlight. May yugto sa buhay mo, Leo, na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa papuri. Araw-araw kang humaharap sa mundo ng may lakas, katapatan, at buong puso, ngunit ang pagkilala ay hindi dumating gaya ng inaasahan mo. Maaaring hindi napansin ng iba kung gaano kalaki ang pagsisikap mo, kung ilang beses mong pinili ang responsibilidad kaysa kaginhawaan, o kung ilang ulit mong pinigil ang sarili para manatiling maayos ang mga sitwasyon. Sa panlabas, tila kumpiyansa. Sa loob, pakiramdam ay paghihintay. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagkabigo. Ito ay tungkol sa pagtitiis. Ang enerhiya ng Leo ay likas na nagniningning, ngunit kahit ang pinakamalakas na liwanag ay kailangang humina paminsan-minsan upang maunawaan ang sariling kapangyarihan. Natutunan mong tumayo ng matatag kahit walang palakpakan, mamuno kahit walang pagpapatunay, at magtiwala sa sarili kahit kulang ang panlabas na pagkumpirma. Ang ganitong lakas ay hindi nabubuo sa papuri, hinuhubog ito sa tahimik na pagpupunyagi. Maaaring tinanong mo ang sarili kung bakit tila hindi naririnig ang boses mo, kung bakit parang hindi napapansin ang iyong mga talento, o kung bakit nauuna ang iba habang ikaw ay napag-iwanan. Ngunit hindi ka binabaliwala ng universo. Pinoprotektahan ka nito. Kung dumating ang pagkilala ng masyadong maaga, baka pinalaki nito ang ego imbes na karunungan. Kung dumating ang atensyon bago ang emosyonal na balanse, baka ito'y nakalunod sa halip na nagpalakas. Sa panahong ito, tinuruan ka ng pagpipigil. Natutunan mo ang pagkakaiba ng paghahanap ng spotlight at ang pagiging handa para rito. Hinubog ng katahimikan ang iyong pagkatao, pinakinis ang matitigas na gilid, pinalalim ang empatya, at itinuro ang pasensya nang hindi pinapatay ang iyong apoy. Mahalaga ang bawat hindi nakikitang pagsisikap. May saysay ang bawat tahimik na sakripisyo. Ipinakita rin ng yugtong ito kung sino ang tunay na nakakakita sa iyo kahit hindi ka pinapansin ng mundo. Ibinukod nito ang mga ugnayang totoo sa mga nakabatay lamang sa panlabas na paghanga. Kailangan ang linaw na yon. Bago ka humakbang sa liwanag, kailangan mong malaman kung saan ka nakatayo kahit wala ito. Ang katahimikan bago ang spotlight ay hindi kawalan, ito ay pagkakatugma. Paghahanda ito ng universo upang ikaw ay makita sa tamang dahilan, sa tamang panahon, at may tamang lakas. At ngayon, tapos na ang paghahandang iyon. Bakit ay nakatago? Yan ay yugto ng paghihintay. Leo, may dahilan kung bakit kinailangan ng pasensya ang iyong paglalakbay. May dahilan kung bakit hindi dumating ang pagiging visible noong gusto mo ito. Ang yugtong pinagdaanan mo ng paghihintay ay hindi pagkaantala, ito ay disenyo.
Itinatago ng universo ang pinakamalalakas na liwanag hanggang sa kayanan nilang magningning ng hindi sinusunog ang sarili o ang iba. At sa panahong ito, ikaw ay hinuhubog, hindi pinipigilan. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa. Ang enerhiya ng Leo ay nabubuhay sa galaw, pagpapahayag at layunin. Ang manatili sa likuran ay pakiramdam na hindi likas para sa'yo. May mga sandaling kinuwestiyon mo ang sarili mong halaga, naisip kung lumipas na ba ang oras mo, o kung mapapansin pa ba ang iyong pinakamahusay na pagsisikap. Ngunit ang mga nangyayari sa ilalim ng ibabaw ang mas mahalaga kaysa sa anumang nakikita sa labas. Ang yugtong ito ng paghihintay ay tungkol sa emosyonal na pagkamaster. Natutunan mo kung paano mamuno ng hindi umaasa sa pagsang-ayon. Paano manatiling mapagbigay ng hindi nauubos. Paano hawakan ang kapangyarihan ng hindi ito hinahayaang tukuyin ang iyong pagkatao. Hinuhubog ka ng universo upang tumayo sa spotlight nang hindi nawawala ang kababaang loob, balanse, o kapayapaan sa loob. Ang pagiging nakatago ay nagprotekta rin sa iyo mula sa maagang paghatol. Kung dumating ang atensyon noon, maaaring hindi na unawaan ng iba ang iyong intensyon o naipataw sa iyo ang mga inaasahang hindi ka pa handang dalhin. Sa halip, binigyan ka ng espasyo upang lumago ng tahimik, maunawaan ang iyong mga motibo, at paghilumin ang mga lumang insekuridad na maaaring lumitaw sa ilalim ng presyon. Natuto ka rin ng pagkilatis. Hindi lahat ng audience ay karapat-dapat sa iyong enerhiya. Hindi lahat ng humahanga ay kaayon ng iyong paglago. Ang panahong hindi ka nakikita ay nagturo sa iyo kung sino ka kahit walang palakpakan. Pinatibay nito ang iyong mga hangganan. Pinatalas ang iyong intuisyon. Tinulungan kang makilala kung aling mga oportunidad ang tunay na nakaayon at alin ang kumikislap lamang ngunit walang lalim. Hinasa ng yugtong ito ang iyong pasensya, ngunit hindi kailanman pinatay ang iyong apoy. Nanatiling buhay ang iyong hilig, tahimik na naghihintay ng tamang sandali upang muling umangat. At ang sandaling iyon ay dumarating hindi may kaguluhan, kundi may kalinawan. Nagtatapos ang paghihintay kapag ang kahandaan ang pumalit sa pagmamadali. Para sa iyo, Leo, naabot na ang kahandaang iyon. Hindi ka na kailangang itago ng universo dahil ngayon, nauunawaan mo na ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging nakikita. Pagbabago ng enerhiya ng Pasko, yan ay punto ng paglik. May dahilan kung bakit ang pagbabagong ito ay hindi dumarating na may kaguluhan o ingay. Para sa iyo, Leo, ang punto ng pagliko ay dumarating ng banayad. Parang liwanag na dahan-dahang pumupuno sa isang madilim na silid, ang pagbabago ay nagpaparamdam hindi sa pamamagitan ng gulat, kundi ng kalmadong katiyakan. Ramdam mo ito bago mo pa maipaliwanag. Ang tensyong matagal mong pasan ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkakatugma. Ang Pasko ay may dalang simbolikong enerhiya na higit pa sa pagdiriwang. Kinakatawan nito ang pagpapanumbalik, ang init matapos ang emosyonal na lamig, at ang pagbabalik ng liwanag ng walang pamimilit. Para sa Leo, ang enerhiyang ito ay hindi humihingi na patunayan mo ang sarili mo. Ibinubunyag ka lamang nito. Ang mga sitwasyon ay kusang bumubukas. Mas dumadaloy ang mga usapan. Ang mga oportunidad ay hindi na mabigat, nagiging tama ang pakiramdam. Ang unang nagbabago ay hindi ang mundo sa paligid mo, kundi ang kalagayan mo sa loob. Mas kaunti na ang pagnanais na itulak ang mga bagay, ipagtanggol ang sarili, o ipaliwanag kung sino ka. Tahimik na bumabalik ang kumpiyansa, nakaugat sa karanasan imbes na sa ego. Hindi mo na kailangan ng pagpapatunay para maramdaman ang iyong lakas. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nagsisimulang sumunod ang pagkilala. Pinapalambot din ang puntong ito ang relasyon mo sa atensyon. Noon, ang makita ay maaaring pakiramdam na presyon. Ang mga inaasahan ay nakabibigat. Ngayon, mas magaan ang visibility. Nauunawaan mo na ang spotlight ay hindi pagsubok, ito ay plataporma. Isang lugar kung saan ang iyong presensya ay nakapagbibigay inspirasyon imbes na magpahapo. Nagsisimula kang mapansin ng mga tao ang iyong katatagan. Hindi lang ang iyong karisma, kundi ang iyong pagkahinog. Hindi lang ang iyong lakas, kundi ang iyong habag. Ito ang uri ng pagkilalang tumatagal dahil nakabatay ito sa laman, hindi sa panlabas na anyo. Hindi ka na nagsisikap na magningning. Nagniningning ka na lang. Ang enerhiya ng Pasko ay nagdadala ng balanse sa iyong apoy. Nag-init ng hindi nananakit. Nagliliwanag ng hindi nakakasilaw. Humahakbang ka pasulong hindi dahil hinahabol mo ang kahalagahan, kundi dahil ang kahalagahan ay umaayon na sa iyo. Ito ang sandali kung kailan nagsisimulang magkahulugan ang mga pinagdaan ng hirap.
Kung kailan ibinubunyag ng paghihintay ang layunin nito. Kung kailan nauunawaan mong lahat ng tiniis mo ay paghahanda para tumayo sa liwanag ng may biyaya. Ang punto ng pagliko ay hindi dramatiko. Ito ay mapayapa. At ang kapayapaang iyon ang pinakamalinaw na senyales na ang tadhana ay umuusbong ng eksakto kung paano ito nararapat. Paghakang spotlight, yan pangunahing pagbabago. Leo, ang pagpasok mo ngayon sa spotlight ay ibang-iba na sa dati mong inaakala. Noon, ang pagiging nakikita ay parang presyon, mga inaasahang humihila sa iyo mula sa iba't ibang direksyon. Inalala mo kung paano manatiling malakas, kung paano hindi magpakita ng pagdududa, kung paano palaging tumupad sa imaheng binuo ng iba tungkol sa iyo. Ngunit binabago ng pagbabagong ito ang kahulugan ng pagiging nakikita. Ngayon, ang spotlight ay hindi humihingi ng perpeksyon. Ibinubunyag nito ang pagiging totoo. Hindi ka na nagsisikap mag-perform o patunayan ang iyong halaga. Ang presensya mo mismo ang nagsasalita. Nahihila ang mga tao hindi lamang sa iyong kumpiyansa, kundi sa kalmang nakapaligid dito. Ang pamumuno mo ay hindi na kailangang maingay, may bigat ito dahil nakaugat sa karanasan. Habang dumarating ang pagkilala, hinaharap mo ito ng may biyaya. Mas nakikinig ka. Mas kaunti ang reaksyon. Pinipili mo kung saan ilalagay ang iyong enerhiya sa halip na ibigay ito sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ang pagbabagong ito ang nagbibigay daan upang mamuno ka ng hindi nauubos, makapagbigay inspirasyon ng hindi isinasakripisyo ang sarili. Nagsisimulang umayon sa iyong mga pinahahalagahan ang mga oportunidad. Napapansin mong iba ang pakiramdam ng mga pintuang bumubukas ngayon kumpara sa mga nanatiling sarado noon. Iginagalang ng mga oportunidad na ito ang iyong oras, ang iyong mga hangganan, at ang iyong paglago. Hinahanap nila ang iyong presensya, hindi ang iyong pag-apruba. At doon mo nalalaman na sila'y para sa iyo. Ang paghakbang sa spotlight ay naghihilom din ng mga lumang sugat. Ang mga sandaling pakiramdam mo'y hindi ka nakikita ay unti-unting nawawala habang nauunawaan mong hinubog nila ang iyong tibay. Ngayon, malinaw sa iyo na ang atensyon ay hindi kailanman naging tunay na layunin, ang epekto ang mahalaga. At sa kaliwanagang ito, hindi mo na kinatatakutan ang mapagmasdan. Tinatanggap mo ito bilang pagkakataong mag-ambag ng may saysay. Ramdam ng mga tao sa paligid mo ang pagbabago. Pinagkakatiwalaan nila ang iyong mga desisyon. Nakadarama sila ng seguridad sa iyong pamumuno. Hindi dahil kinokontrol mo ang mga resulta, kundi dahil nagdadala ka ng katatagan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang iyong apoy ay naging matatag na liyab, malakas, mainit, at mapagkakatiwalaan. Ang pagbabagong ito ay hindi maingay. Ito ay kumpiyansang walang kayabangan. Nakikita ng hindi ang kahinaan ay nagiging kahinaan. Humahakbang ka sa iyong lugar ng alam mong pinaghirapan mo ito, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pasensya, integridad, at paglago. Hindi binabago ng spotlight kung sino ka. Ipinapakita lamang nito kung sino ka na. Yan ay nagbabago ra loob binayli, yan ay tahimik ay paglipat. Ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago para sa iyo, Leo, ay hindi nangyayari kung saan nakikita ng iba. Nangyayari ang mga ito sa loob mo. Habang unti-unting hinahanap ka ng spotlight, may isang hindi inaasahang nangyayari, mas nagiging kalmado ka. Lumalambot ang palagiang pangangailangang maging matatag. Humuhupa ang pressure na laging manguna. Nagsisimula kang magtiwala na hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagsisikap lamang. Sa loob mo, nagbabago ang kumpiyansa. Hindi na ito nanggagaling sa papuri o pagkilala ng iba. Nagmumula na ito sa pagkilala kung sino ka at kung ano ang nalampasan mo. Tumitigil ka sa paulit-ulit na pagdududa sa iyong intuition. Mas malinaw ang mga desisyon. Nawawalan ng kapit ang pag-aalinlangan dahil lumalim ang tiwala mo sa sarili. Bumabalik din ang emosyonal na balanse. Kung saan dati ay mabilis ang pagsiklab ng reaksyon, ngayon ay pinapalitan ito ng pasensya. Mas nakikinig ka ng malalim hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Nakikilala mo kung kailan hahakbang pasulong at kung kailan urong. Ang balanse na ito ang nagpapahintulot sa iyong apoy na magliyab ng tuloy-tuloy, sa halip na ikaw ang masunog nito. Mayroon ding tahimik na pagbitaw sa lumang sama ng loob. Ang mga sandaling pakiramdam mo'y hindi ka napapansin ay hindi na masakit tulad ng dati. Sa halip, nagiging mga aral na nagpapatibay sa iyo. Pinapatawad mo, hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. At kasabay ng pagpapatawad ay ang kalayaan.
Tumatalas ang iyong pakiramdam ng layunin. Hindi mo na hinahabol ang mga papel o pagkilalang hindi kaayon ng iyong mga pinahahalagahan. Nauunawaan mo na sagrado ang iyong enerhiya. Mahalaga kung saan mo ito inilalagay. Ang kamalayang ito ang nagpapalakas ng iyong presensya nang hindi nangangailangan ng mas malaking pagsisikap. Sa loob mo, buka. Hindi perpekto, ngunit kumpleto. Ang spotlight ay hindi pumupuno ng kakulangan. Ipinapakita nito ang gawaing matagal mo nang ginawa. At dahil dito, kaya mong tumayo sa liwanag nang hindi natatakot na mawala ang sarili. Ang panloob na pagbabagong ito ang pundasyon ng lahat ng susunod. Kung wala ito, ang pagkilala ay magiging hungkag. Ngunit kasama nito, ang pagkilala ay nagiging may saysay, pangmatagalan, at nakaayon sa iyong tunay na pagkatao. Mensahe mula sa tadhana, isang direktang mensahe para kay kaluluwa. Leo, ito ang bahagi ng iyong paglalakbay kung saan marahang nagsasalita ang tadhana, ngunit malinaw. Hindi sa pamamagitan ng mga senyales na nakalilito, at hindi sa mga aral na nananakit, kundi sa pag-unawang dumarampi ng malalim sa iyong dibdib. Hindi ka minamadali ng universo. Inaanyayahan ka nitong humakbang sa iyong lugar ng may kamalayan. May mensaheng para sa iyo lamang, handa ka na ngayon. Handa ka nang makita ng walang takot. Handa ka nang igalang nang hindi ito hinihingi. Handa ka nang tumanggap ng walang guilt o presyon. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi upang patigasin ka, kundi upang ipatibay ang iyong pundasyon. Ipinapaalala ng tadhana na ang iyong liwanag ay hindi kailanman nakalaan para makipagkumpetensya. Ito ay nakalaan upang gumabay. Ang spotlight na pinapasok mo ngayon ay hindi para subukin ka, kundi upang palakasin ang mga taglay mo na, karunungan, init, at pamumunong nakaugat sa habag. Hindi mo na kailangang bantayan ang iyong puso gaya ng dati. Maaaring magsabay ang lakas at lambing, at ikaw ang buhay na patunay nito. Hinihiling din ang mensaheng ito na magtiwala ka sa mga bagay na kalmado ang pakiramdam. Kung dumarating ang pagkilala ng tahimik, hayaan mo. Kung ang mga oportunidad ay dumarating ng walang pakikipagbuno, tanggapin mo. Hindi lahat ng biyaya ay maingay. May mga dumarating ng mapayapa dahil hindi na kailangan ang kabuluhan para sa paglago. Hinihikayat ka ng tadhana na bitawan ang huling bakas ng pagdududa sa sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng pahintulot. Hindi mo kailangang lumiit para maging komportable ang iba. Ang presensya mo ay hindi kumukuha mula kaninuman, may dinadagdag itong natatangi. Ang mensaheng ito ay hindi pangako ng perpeksyon. Ito ay paalala ng pagkakaayon. Ng pagiging nasa tamang lugar sa tamang sandali na may tamang puso. At iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pinilit mo noon. Leo, habang papalapit sa pagtatapos ang mensaheng ito, tandaan mo ito, ang paghakbang sa spotlight ay hindi nangangahulugang pagkawala ng sarili. Ibig sabihin nito ay sa wakas ay tumatayo ka na sa lugar kung saan ka matagal nang inaakay ng iyong paglago, pasensya, at puso. Hindi mo kailanman kailangang madaliin ang sandaling ito. Nakalaan itong dumating kapag handa ka na. Ang mga magaganap ngayon ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa mundo. Ito ay tungkol sa paggalang sa layo ng narating mo. Hayaan mong salubungin ka ng pagkilala ng kalmado. Hayaan mong lumapit ang mga oportunidad ng natural. Hindi mo na kailangang habulin ang mga bagay na nakaayon na sa iyo. Dalhin mo ang panahong ito ng may biyaya. Magtiwala sa mga bagay na matatag ang pakiramdam. Kung dumating ang atensyon, tanggapin mo ito ng walang takot. Kung ialok ang pamumuno, yakapin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Ang iyong liwanag ay hindi biglaan, ito ay pinaghirapan. Hindi ka inilagay ng universo rito ng nagkataon lamang. Nakikita ka dahil handa ka ng makita. At habang nagpapatuloy ka, gawin mo ito dala ang parehong lakas na nagdala sa iyo sa katahimikan, ngayon, may kasamang kapayapaan.